Magandang umaga Kuya Kira. Tawagin mo na lang akong JC. Gusto ko lang i-share yung first ghost experience ko sa Red Doors Hotel sa Kalibo. Pag Red Doors kasi, yun po yung mga hotel na palugi na o need na ng tulong. Kaya nakikipag-partner na sila sa Red Doors. Transient house / hotel looks po siya pero under siya sa name ng Red Doors. Pero ayun nga Kuya Kira, gusto ko lang i-share yung experience namin ng family ko sa isang transient house sa Kalibo, Aklan. 1 year pa lang akong listener mo. Madalas ako sa Spotify nakatambay. Kaya sana marinig ko rin ito sa Spotify. Ginagawa ko kasing pampatulog yung mga horror stories mo. 1 year pa lang akong nakikinig pero halos lahat na ng episodes mo sa Spotify napakinggan ko na. Dati nakikinig lang ako for entertainment. Pero after nito, parang nagbago talaga ang pananaw ko. Hindi talaga ako naniniwala sa multo noon. As in zero. Dating iglesia ni Cristo kasi ako. Kaya para sa akin dati, gawa-gawa lang o mga coincidence lang yung mga paranormal experiences na ikinukwento ng ibang tao. Pero nung minsang nag-check-in kami sa isang transient house ng Red Doors sa Kalibo, doon na nagsimula ang lahat. Bandang 5:00 ng hapon nang dumating kami galing sa biyahe. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, napansin ko agad na parang lahat ng tao sa paligid nakatingin sa amin. Hindi yung simpleng tingin lang, kundi yung tipong titig na parabang may alam sila na hindi namin alam. Parabang may mali sa lugar na pinag-check-inan namin. Inalis ko lang yun sa isip ko kasi baka praning lang ako o baka dahil bagong mukha lang kasi kami doon. Pagpasok namin sa transient house, napansin ko agad ang puro marmol na statwa ng santo doon sa garden. Pero ang pinakakakaiba doon, lahat sila may putik sa muka. Yung iba, parang sadyang tinakpan yung mata ng makapal na putik. Tinanong namin yung caretaker. Sabi niya, binagyo raw kasi recently. So 3 kwarto yung kinuha namin. Isa sa tito ko, isa sa tita ko, tapos isa para sa pamilya namin. Habang inaayos namin ang gamit namin, may isa pa akong napansin. Lahat ng salamin sa kwarto nakataklob o nakatago sa aparador. Kahit yung salamin sa CR, kailangan mo pa raw ilabas at ibalik pagkatapos gamitin. Hindi ako naniniwala sa paranormal noon, pero alam ko yung mga paniniwala na portal daw ng espiritu ang mga salamin. So lumabas muna kami para kumain at maglibot sa bayan. Pagbalik namin ng mga 9:00 ng gabi, ramdam na namin agad na may kakaiba sa lugar. Masyadong tahimik, madilim, tipid na tipid yung ilaw sa hallway. Hindi siya tugma sa lively na itsura niya sa social media. Doon na nagsimula yung asara namin tungkol sa multo. Maya-maya lang, nakarinig kami ng batang tumatawa. At hindi yun iisa lang. At alam namin na hindi yun imagination lang. Talagang narinig namin. Parang may mga batang naglalaro sa hallway o sa kabilang kwarto. Ako mismo Kuya Kira ang nakarinig nun kasi sobrang lakas nun. Minsan may katok pa sa pader. Minsan parang may tumatakbo sa hallway. Nagkatinginan lang kaming magpipinsan. Sabay sabi ko, baka sa ibang guest lang. Pero lumalala yung pakiramdam habang tumatagal. Bandang 12:00 ng madaling araw, nagbibiro pa ako. Binuksan ko pa yung aparador sabay sabi ng, baka may lumabas dito na multo ah. Sakto namang pumasok ang lola ko. Catholic kasi si lola at alam ko na nakakakita din siya ng mga multo. Sabi niya sa akin, respetuhin ko daw yung paniniwala doon sa lugar. Hindi ko alam kung bakit pero inilabutan ako doon. Ilang minuto ang lumipas, biglang may kumalabog sa CR. Pagtingin namin, bumukas mag-isa yung gripo ng sobrang lakas. As in nakapihit siya ng todo. Bukas din yung shower na nakapihit ng todo. At yung hawakan ng shower kung saan ito nakapatong ay natanggal din. Ang nakapagtataka pa doon, ako mismo hindi ko matanggal yung hawakan na yon nung ginamit ko nung naligo ako.
Kahit pa nga anong pihit ko dun. Ako kasi kapag jumijebs ako, sanay akong bidet ang ginagamit na panghugas. Pero dahil wala, shower na lang yung ginagamit ko. Yung detachable. Pero hindi ko nga yun matanggal that time kasi napakahigpit. At dahil sa sobrang takot namin noon, tinawag namin yung mga tito at tita namin. Paglabas nila, sabi nung isa kong tito, hindi rin daw sila makatulog. Kasi may naririnig daw silang mga yapak sa taas. Yung tunog daw ba na parang paikot-ikot? Parang may bata raw na naglalaro sa kisame. Kahoy kasi yung flooring ng transient house na yon. Kaya bawat hakbang ay maririnig mo talaga. Pero ang problema kasi, nasa second floor na kami. At yung tunog, sa taas namin nanggagaling. Yung tita ko naman, pagpasok daw nila ng CR nila, basa yung buong sahig, pati yung bathtub. Kahit hindi pa naman nila ginagamit that time. Doon na talaga ako kinabahan noon, pero pinipilit ko pa rin i-deny ang lahat. Iniisip ko na baka may ibang guest lang talaga. Hanggang nung umaga, naghahanda na kaming pauwi nun para sa flight namin. Inutusan ako ng nanay ko na kunin yung mga tsinelas namin. Dito, nanlamig talaga ako, Kuya Kira. Lahat ng tsinelas namin nasa ilalim ng kama. As in nasa pinakagitna. Yung tipong kailangan mo pang humiga sa sahig para lang maabot ang mga yun. Para bang may sadyang naglagay nun dun. Kinakabahan man, ay dali-dali ko na rin kinuha ang mga yon. Naisip ko, ang lakas namang mang trip ng multo na yon. Dahil nung aalis na dapat kami, itinago pa yung tsinelas ng tatay ko. At nung hinahanap na namin, ay doon ulit namin ito nakita sa ilalim ng kama. Ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung sinabi ng caretaker sa amin. Bago kasi kami umalis noon, nagtanong kami sa kanya. Tinanong namin kung sino yung ibang guest doon kagabi. Tumigil siya saglit at para bang naguluhan at tumingin sa amin. Tapos ang sabi niya, "Oh, naku wala po ma'am. Kayo lang po ang naka-check-in mula kahapon." Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung marinig ko yun. Nagtanong pa kami, yung nasa third floor po, nag-aayos po ba kayo doon? Tinanong na rin namin yun. Kasi nga doon nanggagaling yung mga yapak. Natigilan ulit si Manong bago sumagot. At ang sabi niya, hindi pa raw open yung third floor na yun. Sa ngayon daw ay bodega pa yun. At wala rin daw siyang susi doon dahil nandoon yung valuable na antique na mga gamit ng owner. Lahat talaga kami, natulala na lang nun. Kung sarado pala yung third floor, saan nanggagaling yung mga yabag na yun? Habang paalis na kami sa lugar, ang dami naming katanungan sa isip namin. Yun yung naging topic namin noon. Tapos biglang nagsalita si Lola habang nakatingin sa bintana ng transient house. Andyan siya nakadungaw. Pero pagtingin namin sa tinitingnan ni Lola, wala naman kaming nakita. Pero ang sabi ni Lola ko, may batang sobrang itim daw na nakatingin doon sa bintana. Parang anino na raw ito sa kaitiman at wala rin itong muka. Pero alam daw ni Lola na nakatingin ito sa amin. Para daw bang binabantayan kami habang umaalis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang lahat ng nangyari nung gabing yon. Yung mga batang tumatawa, yung mga yabag sa itaas, yung mga tunog sa hallway, at yung batang nakita raw ng lola ko. Hindi ko man mapatunayan kung ano talaga ang mga yon, pero simula talaga ng gabing yon ay naniniwala na ako na may mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag. Hi Sir Kira, kumusta ka? Si Lenny po ito. Nakapagpadala na ako ng kwento noon. Share lang ulit ako ng kwento. Short story lang po ito. Sana mabasa mo. Kwento ko lang po yung experience ng lola ko noong bata pa siya.
Bale, ilalagay ko na lang po ito sa POV ng lola ko para po hindi masyadong magulo ang kwento. Ako po si Eleonora. Yunor na lang po for short. Nangyari itong ikukwento ko sa inyo noong 5 taong gulang pa lamang ako. Nag-iisang anak lamang ako ng mga magulang ko. Hindi na nasundan kasi hindi din naman nagkatuluyan ng parents ko. Sundalo po ang totoong tatay ko. Sinabi lang din sa akin ito kasi hindi po siya yung kinalakihan kong tatay. Sabi sa akin ni nanay, hindi daw sila nagkatuluyan ng tatay kasi nung araw daw na namamanhikan sila ay nalaman nilang magkamag-anak pala sila. Malayong magkamag-anak lang pero hindi pa rin daw pwede. Doon lang din nila nalaman kasi hindi naman daw uso noon yung mga reunion. Kaya ang nangyari, nagpakalayo na lang ang tatay ko at si nanay naman ay nag-asawa ng iba. At swerte naman ako dun sa pangalawang tatay ko kasi mabait siya sa akin. Wala rin akong naging kapatid sa kanila dahil hindi sila nagkaanak ni nanay. Yung lugar po namin doon ay parang compound lang din. Kasi ang mga kapitbahay namin doon ay mga kamag-anak lang din nila nanay. Tapos sa gitna may puno ng kawayan. Yun bang parang napapalibutan ito ng mga bahay? Parang ganun po. Nung isang hapon po, padilim na nun, nagpasuyo sa akin ang nanay ko na manghiram ng posporo kay na tita. Kasi parang magsasayang ata siya nun. Tapos wala pang ilaw. Hindi naman nag-aalala nun si nanay kasi malapit lang naman yung bahay ng tita ko. Ilang hakbang mo lang nandoon ka na sa kanila. Hindi na malaya ni nanay na mag-iisang oras na daw pala hindi pa rin ako nakakabalik. Tinatawag niya na raw ang pangalan ko noon kina tita pero hindi ako tumutugon hanggang sa pinuntahan niya na ako sa kabilang bahay. Sabi daw ni tita sa kanya hindi naman daw ako nagpunta sa kanila. Kaya lahat ng bahay doon sa compound napagtanungan na ni nanay. Pati si tatay nakihanap na rin. Tawag daw sila ng tawag sa pangalan ko. Hanggang sa lahat na sila sa amin nakihanap na rin. Grabe na raw ang iyak ng nanay ko nun kasi baka ano na raw ang nangyari sa akin. Mag-aalas 12 na raw ng gabi nang biglang sumigaw si nanay. Tinatawag ang pangalan ko at alalang-alala ito. Natagpuan niya raw ako sa ilalim ng bahay namin. Takang-taka sila nun kasi nga kanina pa raw nila akong hinahanap. Nahalughog na raw nila ang buong compound pero hindi talaga nila ako nakita. Pagkatapos bigla na lang daw akong susulpot sa ilalim ng bahay. May espasyo po kasi sa ilalim ng bahay namin. Maluwag siya na tipong kasya talaga ang bata. Iyak nang iyak si nanay pagkakita sa akin. Pero nagtataka sila kasi wala daw akong kaimik-imik kapag tinatanong nila ako. Tapos nakatulala lang daw ako. Malamig din daw ang katawan ko kapag hinahawakan ako ni nanay. Pagka kinabukasan, ipinaalbularyo nila ako. Ang sabi daw ng albularyo, kinuha daw ako ng itim na tao. Buti daw at ibinalik ako. Tahimik naman din kasi akong bata, Sir Kira. Maliit at mahaba yung itim kong buhok. Hipuson daw ako. Yan yung term nila sa Ilonggo, Sir Kira, kapag ikaw ay hindi makulit at tahimik lang na bata. Kaya din daw siguro malapit ako sa mga elemento. Magtatatlong araw na raw ang lumipas, hindi pa rin daw ako naimik. Nakatulala pa rin daw ako. Si tatay nun, iba na raw ang tingin sa akin. Baka daw hindi na ako yun at baka daw pinalitan na ako ng mga taong itim. Pinalitan, parang ganun po. Bigla akong hinablot ni tatay nun, Sir Kira. Binitin akong patiwarik. Pagkatapos ay biglang hugot si tatay ng sundang na nasa bewang niya at itinutok sa akin. Sabi ni tatay nun, Yunor, hindi ikaw si Yunor. Ibalik mo ang anak ko. Yunor, magsalita ka, Yunor. Ang lakas daw ng kaba ni nanay nun. Nakahawak siya sa braso ni tatay. Pinipigilan ito at kinukumbinsi siya na ako yun, ang anak nilang si Yunor. Iyak nang iyak nun si nanay kasi parang sinaniban daw si tatay ng masamang espiritu. Pagkatapos daw nun, Sir Kira,
ay bigla na akong umiyak at para bang bumalik na ako sa ulirat. Sobra daw akong namutla nun. At ayun nga po, buti na lang daw talaga at bumalik na ako sa ulirat ko. Kasi kung hindi, baka nataga na daw talaga ako ni tatay nun. Nung maayos na po ang kalagayan ko, tinanong ako ni nanay kung anong nangyari sa akin. Bakit daw ako nawala? Ang sabi ko po, may malaking tao na tumawag sa akin. Itim po na mabalahibo, pero mabait siya sa akin. Ang sabi ko raw, pumunta daw kami sa puno ng kawayan. Ayon daw sa kwento ko, malaki raw yung espasyo nun sa loob pagpasok namin. At saka napakalinis daw sa loob nun. May mga upuan at lamesa rin. Pinaupo ako ng taong itim. Binigyan ako ng pagkain at ang sabi niya, Kain ka na, iha. habang hinihimas ang mahaba kong buhok na para bang naaaliw akong kinakausap. Ang bango ng mga pagkain dun at saka ang sasarap tignan. Pero tahimik lang po ako nun. Hindi po ako kumain. Pagkatapos ang sabi ng tao, Halika na, balik na kita sa inyo. tapos ayun, namalayan ko na lang na nasa ilalim na ako ng bahay. Ang sabi po ni nanay ay agtaraw po yun. Buti na lang daw at hindi ako kumain. Kasi daw baka hindi na ako naibalik. Kapag titignan daw po yung puno ng kawayan, parang normal lang naman daw po yun. Walang malaking butas at walang malaking espasyo sa loob. Simula nun Sir Kira, hindi na po ko hinahayaan nila nanay na mag-isa. Yun lang po. Salamat. God bless po sa ating lahat. Hello Sir Kira. Kwento ko lang itong nangyari sa akin nitong mga nakaraan lang. Tawagin mo na lang akong Jasmine. Kakaiba kasi itong nangyari sa akin. At nung minsan na magkakwentuhan kami ng pinsan ko, sinabihan niya ako na baka daw bad spirit o bad energy from horror stories na napapakinggan ko dito sa YouTube yung kumakapit sa akin. Nitong taon lang Sir Kira, naengganyo akong makinig ng mga horror narrations. Nito ko lang kasi yan na-discover at isa nga po doon ang channel ninyo. Kaya hindi ko din masabi talaga kung saang channel ako nakakuha ng bad energy, kung sakali man na totoo yung sinasabi ng pinsan ko. Nagsimula to sa pananakit ng ulo ko. Day off ko nun at ako lang mag-isa sa bahay namin. Nasa work ang asawa ko at yung anak ko naman nasa school pa. Madalas akong mag-general cleaning kapag off ko kasi yun lang yung pagkakataon na makagawa ako ng trabaho sa bahay. Paglilinis, paglalaba, habang nakikinig ng mga upload ninyo nila Sir Neb. Nasa kwarto ko nito. Sa cellphone lang ako nakikinig habang nagtitiklop ng mga damit na nagulo sa loob ng cabinet. Nagbabawas din ako ng mga damit na hindi na namin nasusuot. Kaya ang tagal ko talaga doon. Hanggang sa iyo na nga, nanakit ang ulo ko at ang bigat ng bumbunan ko. Since hindi ako makapokus sa pakikinig, ipinost ko na muna yung YouTube ko. Tinuloy ko lang yung pagtitiklop ko. Pagkatapos ay unti-unti na rin nawala yung pananakit. Di akala ko okay na. Nakatapos na ako nun sa pagtitiklop. Nakapaglinis na rin ako ng 2 kwarto sa itaas bago ako bumaba. Doon ko naalala na may pinapakinggan nga pala akong kwento kaya binalikan ko yung pinost ko. Ngayon Sir Kira, nasa baba pa lang ako ng hagdan namin. Biglang may kumatok sa main door. Akala ko yung mother-in-law ko kasi madalas din yung tumambay sa bahay namin kapag off ko. May nakita pa nga akong anino sa ilalim ng pinto kaya sigurado naman akong may tao doon. Kaya dali-dali kong binuksan yung pinto. Pero pagbukas ko, walang kahit na sinong bumungad sa akin doon. Imposible namang may magbiro lang sa akin na napadaan lang dahil nasa dulo ng compound yung bahay namin. At segundo lang din yung pagitan ng pagbukas ko ng pinto mula nung madinig ko yung pagkatok na yon. Talagang kinilabutan ako nung time na to. Hindi ko na din isinara yung pinto ko.
Dumiretso ko sa likod bahay para tignan yung nakasalang na labahan ko. Habang nasa likod ako, panay din ang sulyap ko sa main door namin. Iniisip ko kasi kung may nagbibiro talaga sa akin. Kaya medyo umaasa din ako na babalik yung nagbiro na yon. Pero hindi yun nangyari. So para malibang ako, pinlay ko na lang ulit yung YouTube ko, yung pinakikinggan kong horror story kanina. Inulit ko yung video sa umpisa. Hindi ko kasi naintindihan talaga yung kwento nun eh. Pero talagang hindi ko matapos-tapos kasi nananakit na naman yung ulo ko. Uminom na rin ako ng gamot nun. Pero bigla din namang bumigat ang batok ko, pati na ang balikat ko. Siguro may mga 30 minutes din ang nakalipas nung bigla namang pumasok sa bahay ang pinsan ko. Bungad niya agad sa akin eh, bakit daw parang ang bigat ng pakiramdam sa bahay namin. Bigla daw siyang nanliit kasi pakiramdam daw niya may nakatingin sa kanya sa kung saan. Ewan ko ka ako kasi nga may dinaramdam ako nun sa sarili ko kaya hindi ko ramdam yung sinasabi niya. Tinulungan niya akong magsampay nun para mabilis na akong makatapos. Pagkatapos naman nun, sa sala na kami nag-usap. Nagmimerienda kami nun nung bigla namang tumunog yung cellphone ko. Di ko alam kung boses mo ba yun Sir Kira o kay Sir Neb. Basta biglang nag-play ng bagong video yung YouTube ko. E di parang nagka-interest din naman yung pinsan ko. Tinatanong niya kung anong pinakikinggan ko. Kaya yun at sinabi ko naman. Tas biglang sabi niya, hindi daw kaya nakaka-attract ako ng bad energy sa pakikinig ko ng ganon. Kaya parang ang bigat ng bahay namin. Hindi po eksaktong ganyan yung sinabi niya ha. Pero parang ganyan na rin po yung thought. Kaya ang tanong ko talaga, posible ba talaga yon? Yung maka-attract dahil nakikinig o nanonood ng katatakutan? Anyways, hindi dito natapos Sir Kira. Ilang araw din ang nakalipas nun. Patulog na kami nito ng asawa ko. Bigla siyang nagkwento. Off daw niya nun at siya lang din mag-isa sa bahay. Naglalaro daw siya sa laptop niya sa sala namin. Nung biglang magkalabugan sa taas. Dito sa mga kwarto namin. Sa sobrang lakas daw talagang nadinig niya kahit naka-headphone pa siya nun. Akala daw niya ay magnanakaw. Baka akala daw walang tao sa bahay. Kaya tumawag daw agad siya sa tito niya na nasa barangay. Dahil akala nga raw niya nalooban na kami. And since malapit na malapit lang ang bahay namin sa barangay, kaya saglit lang dumating agad ang tito niya. At sabay-sabay nilang inakyat yung taas. At hiyang-hiya daw siya nun sa tito niya kasi wala daw silang nakita nun sa taas. Ang nakapagtataka pa daw, nakalak pala yung mga bintana namin sa itaas. Kaya imposible din na may makapasok talaga. Pero kasi sigurado daw talaga siya sa nadinig niya. Kahoy lang kasi yung lapag ng second floor namin. Kaya naniniwala din ako sa kwento na to ng asawa ko. Sa sobrang pag-overthink ng asawa ko, nagpa-bless kami ng bahay agad-agad. Never pa din kasing napabless yung bahay namin na to. Matatakotin pa naman ang asawa ko. Kaya yun agad ang naisip niyang solusyon para daw mapanatag kami. Hanggang dito na lang Sir Kira. Sana po may makapag-comment kung anong tingin nila. Kung nakakapag-attract ba talaga ng bad energy ang pakikinig ng horror stories. Kasi may mga nababasa ako minsan na kahit picture o video, may mga comment na nararamdaman daw nila na mabigat ang aura nito. Yun lang Sir Kira. Salamat po. Sana mabasa ninyo ito. Tawagin mo na lang akong Michi. Nangyari itong kwento ko noong umattend kami ng kasal ng kaibigan ko sa Pangasinan. Bale 2 days 1 night kami doon. May sarili kaming kwarto doon ng friends namin. Kami kasi yung mga abay. May pictorial kami ng first day, kaya busy kami noon. Mga bandang 4:00 na ng hapon kami natapos. Kaya noon lang din kami nakapag-picture ng kami lang habang nililibot yung buong area. Garden wedding sila, kaya maganda talaga yung napili nilang location. Maganda at malaki,
kaya hindi lang kami ang guest doon. Nung nag-decide kaming bumalik na sa kwarto, nakita namin ulit yung mga batang nanonood sa amin nung nag-pictorial kami. Nginitian ko sila, tapos napangiti din naman sila pabalik sa akin. Mukha pa nga silang nahihiya eh. Since may baon akong chocolate noon, nilapitan ko sila para bigyan sila ng tigi-isa na tinanggap din naman nila. Tas sabi ko, huwag silang lalayo masyado para hindi na rin mapagod at mag-alala yung bantay nila. Medyo may katandaan na rin kasi si nanay. Nasabi kong siya yung bantay dahil nakaupo ito sa hagdan malapit sa kanila at nakatingin ito sa mga bata na tila nakabantay nga. Nginitian ko rin si nanay. Wala siyang naging tugon na reaksyon nun, ni hindi man lang nga ako tiningnan, kaya naisip ko noon na baka hindi niya lang ako napansin. So hinayaan ko na lang. Sumunod na ako sa mga kaibigan ko na medyo nakalayo na sa akin. Nung dinner na namin, nakita ko na naman yung matandang babae malapit sa hagdan. At sa kung anong dahilan, hindi ko maialis yung tingin ko sa kanya. Ewan ko ba, samantalang wala naman siyang ginagawa doon, kundi ang maupo lang. Nakasuot siya ng scrub suit na pang nurse o yung pang caregiver. Hinanap ko pa nga sa paligid yung mga bata, pero wala naman sila. Nawala lang yung atensyon ko sa kanya noong dumating na yung pagkain namin. Kinabukasan noon, nagsimula at natapos ng maaga yung seremony. Maaga pa rin nung nagsimula yung program. Sa kalagitnaan noon, napansin ko na naman yung mga bata na nasa loob na ng reception hall. Nandoon lang sila na parabang kasama sila sa mga bisita ng bride at groom. Pero since kahapon ko pa sila nakikita, sigurado kong hindi sila mga bisita dahil wala naman sila doon sa dinner namin. To be honest po Sir Kira, hindi ko rin alam kung bakit sobrang bothered ako sa mga bata na yon. Pero pinilit ko na lang ang sarili ko na ituon ang atensyon ko sa program. Bago mag-lunch, nag-excuse ako para mag-CR. Habang palabas ako sa hall, naalala ko yung mga bata at nandoon pa rin talaga sila. And since sinahayaan lang sila ng mga kamag-anak ng friend ko, hindi ko na lang din sila pinansin. Paglabas ko papunta sa CR, nakita ko na naman yung mga bata na yon. At kasama naman nila yung mga magulang nila. Nagulat talaga ako nun. Kasi nandoon lang sila sa reception hall nung lumabas ako. Tapos biglang makakasalubong ko sila galing sa CR at kasama yung mga magulang nila. Kinawayan pa nila ako, kaya kumaway na lang din ako pabalik sa mga bata. Hindi ko na nagawang dumiretso sa CR kasi kinilabutan ako nun. Bumalik na lang ako sa reception hall at pagdating ko doon, wala na yung mga bata. Bumalik ako sa table namin at nagpasama ako sa friend ko na mag-CR. Kako, hindi pa ako nakakaihi. Paglabas namin, tinanong ko siya kung may napansin ba siyang mga bata sa loob. Pero wala naman daw. Kung sino lang daw yung mga kasama namin sa dinner, pati yung mga humabol sa ceremony, yun lang din daw yung mga nasa loob. Kaya naman ikinuwento ko na rin sa kanya yung nakita ko. Tas ayun na nga, kahapon pa daw niya nararamdaman na mabigat ang aura sa loob. Lalo daw sa may hagdan. Ayun pala, may something talaga. Sir Kira, nung nagre-ready na kami pauwi nung gabi, nalaman ko na yung matandang babae sa hagdan ay hindi na pala tao. Hindi siya yung bantay ng mga batang nabigyan ko ng chocolate. Kasi nung gabing pauwi na kami, magkakasama kaming magkakaibigan na pumunta ng CR. Nakita ko siya ulit. Nandoon siya sa may hagdan. So habang papalapit kami, pinakatitigan ko yung mukha ng matanda. Kasi para kakong palabo ng palabo yung mukha niya habang tinititigan ko siya. Hanggang sa medyo makalapit na nga kami, malabo na talaga yung tingin ko sa mukha ng matandang yun. Papikit-pikit pa ako. Hanggang sa napansin ko na bahagyang nakalutang yung paa niya. Buong biyahe yata akong bangag nun. Hindi ko malimutan yung naging experience ko dun. Pag uwi ko sa bahay, naligo agad ako ng may asin para lang sure na hindi sumunod o sumama sa akin yung mga entity doon.
Tawagin mo na lang akong Trina, Sir Kira. Kwento ko lang itong nangyari noong pandemic pa. Ito pa yung mga panahon na sobrang higpit pa kasi pataas ng pataas yung case ng COVID. Isa sa mga natamaan ng COVID ay ang kaibigan na kapitbahay lang namin na si Kuya Fred. Sa barangay kasi siya nagtatrabaho kaya malaki talaga ang chance na mahawahan siya. Mabait siya talaga at kilala na sa buong barangay. Kulang na nga lang siya na ang tumakbong kapitan eh. Pero ayun na nga, tinamaan siya ng malalang COVID noon kaya sa ospital siya ay diniretso. Akala namin ay may pag-asa siyang gumaling kasi madalas naman mag-update si tita, yung mama niya, at palagi ring good news ang nakakarating sa GC namin. Pero bigla na lang isang umaga, nabalitaan namin na namatay din si Kuya Fred. Walang paglalamay na nangyari sa bahay nila kasi 'di ba bawal? Pero alam namin na naiuwi si Kuya Fred sa bahay nila na abo na. So eto ang kwento, Sir Kira. Yung kapitbahay sa harapan namin nag-message sa akin. Nakita daw niya si Kuya Fred na nagtatrabaho na daw pala ulit at nakabantay sa isang daanan papuntang palengke. Nagkatanguan pa nga raw sila eh. At masaya pa daw siyang makitang okay na pala ulit si Kuya Fred. Sabi ko, hala ate, hindi na ako nakauwi ng buhay si Kuya. Inuwi na lang siya ni tita na na-cremate na. At ayun nga, nun lang daw niya nalaman yon kasi nagkasalubong sila ni tita nung pagka-uwi niya. Hindi daw siya makapaniwala nun. Pero talaga daw na nakita niya si Kuya Fred. Sagot daw ni tita sa kanya, baka daw hindi pa alam ni Kuya Fred na wala na siya. Kasi maski daw sa bahay nila, nagpaparamdam ito sa kanila. Madalas daw nilang madinig na may umuubo-ubo sa garahe nila na pansamantalang ginawang kwarto ni Kuya nun ngang tinamaan siya ng COVID. Hindi naman daw nila agad mailigpit yung mga gamit na ginamit ni Kuya kasi baka daw may virus pa, kaya hinayaan na muna nila. Ang pinakahuling paramdam daw sa bahay nila noong madinig daw nila si Kuya Fred na nagsabing nandoon na siya at nakauwi na. Yun daw kasi ang ginagawa ni Kuya noon para ipaalam kila tita na nakauwi na siya galing sa trabaho. Gusto ko lang po sanang mag-share dito. Sana mabasa ninyo. Maikli lang po ito kaya pasensya na. Hello sa iyo, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Maui. Kwento ko lang tong nangyari sa amin ng mga kaibigan ko sa pinakaunang beses naming nakapagbakasyon sa Japan. Isinama lang kami actually. 5 days din kami doon. Sa last 2 days namin, nagstay kami sa isang lodging house somewhere. Nakalimutan ko na yung pangalan ng lugar. Basta yung pinagstayan namin, lumang bahay na talaga. O ewan ko ba kung lumang bahay yon o baka traditional design lang na bahay. Madami kami nun kasi malaki yung pamilya ng tita ng kaibigan ko at may mga kasama din kaming mga bata. Na-enjoy ko naman doon pero sadyang hirap lang makatulog kasi ang ingay ng mga bata kahit gabi na. Parang kahit hating gabi na, nagtatakbuhan pa rin sila at hinahayaan lang din nilang maglaro ng akyat baba sa hagdan. Wala naman kaming magawa kundi ang magreklamo lang sa isa't isa ng mga kasama ko sa room. Kaya nagkukwentuhan na lang din kami hanggang sa tumahimik na rin ang paligid. Parang 1:00 o pa-2:00 na rin nung nawala yung ingay. At pagkatapos nun nakatulog din naman kami agad. Kinabukasan, may isang nagreklamo. Nahirapan daw siyang makatulog kasi sila yung nasa malapit sa hagdan. Kaya mas dinig na dinig nila yung ingay ng mga bata. Kung hindi pa raw nila sinita at pinagsabihan, baka daw hindi pa tumigil yung mga yon. Buti raw at nakinig. Pero sagot naman ng tita nila, maaga raw na natulog yung mga anak niya dahil mauuna silang umuwi sa bahay nila at maiiwan lang siya para samahan kaming mga natira. Natotoo din naman kasi hindi na nga rin namin nakita yung mga bata nung magising kami kinabukasan. So sumagot naman si friend. Sinabi din niya na
Nadidinig nga din namin yung ingay ng mga bata, yung akyat baba sa hagdan, na nakatulog na lang din kami mga bandang mag-aalas-2 na dahil doon pa nga lang tumahimik yung bahay. At pare-pareho talaga kaming ginilabutan doon, Sir Kira. Buti na lang nga talaga, isang gabi lang kaming nagstay doon. Hello, Boss Kira, kumusta na? Si EJ po ulit ito. Solid listener pa rin kahit nasa ibang bansa na. Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi ko kasi ito na isulat. Salamat pala sa pag-narrate ng mga nginig stories ko noon na may title na Lola at OJT sa Baguio. Ngayon ang ikukwento ko naman ay ang karanasan ko at mga nginig stories ng mga kasama ko dito sa bansang Brunei. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Laking Binmalay, Pangasinan ako. Pero hindi bukas ang third eye ko. Pero nakakaramdam ako. Minsan kapag may napansin akong alam kong may nakatingin sa akin kahit wala akong nakikita, titignan ko rin yung bakanteng lugar na yon o yung bagay na alam ko nang meron. May nakatingin. Kaso wala Wala akong nakikita. Tititigan ko lang yung pader. Tapos deadman na lang ulit. Sobrang hilig ko po talaga sa mga horror videos, movies, and mga horror stories dito sa YouTube. Kayo ni Boss Neb ang palagi kong inaabangan. Minsan nga pampatulog ko ang mga yan Bale, 6 na buwan na ako dito sa Brunei. Muslim country siya, isa sa mga mayayamang bansa sa Asia. At dito, kakaiba ang mga multo dito, Boss Kira. Hindi tulad sa atin dyan sa Pinas. Ang unang ikukwento ko po ay yung karanasan ng mga naging kaibigan ko rito at sa kanilang staff house dito. Hindi ko na lang sasabihin kung saan kami mismo sa Brunei para na rin sa privacy ng lugar. So may mga kaibigan nga ako rito. Magkaibang company pero same kami ng trabaho. At paminsan-minsan, nabisita ako sa staff house nila. Siyempre banding, kwentuhan, at patagong inuman. Bawal kasi rito. Isang gabing aya sa kanila na may konting inuman. Bigla kong natanong sa mga kaibigan ko na itago na lang natin sa mga pangalang Lex, Mike at Chris. 3 years na sila dito sa Brunei. At yun nga, bigla kong natanong na, sa tagal nyo na dito mga kuya, may na-experience na ba kayong mga nakakatakot na karanasan? Tapos biglang nagsalita si Lex. Dito kuya, oo dati. Kaso nung pinablessing na namin at naglagay kami ng asin sa lahat ng gilid, nawala na rin. Pero noon grabe. Bali yung itsura kasi ng staff house nila, pagpasok mo sa pinto, bubungad agad sa iyo yung salas, yung kitchen, then sa kanan is yung CR. Ang katapat naman ng front door nila yung stock room. Kasi doon na rin nila inilalagay yung mga gamit nila dahil malapit lang naman yung shaft nila sa staff house. Walking distance lang. Then katabi ng stock room yung kwarto nila Lex at Chris. Sa kanan after ng kitchen, yung kwarto naman ni Mike at yung 3 iba pa. Bale 6 kasi sila sa staff house na yon. Kaso ang palagi ko lang nakakainuman silang 3 nga. Dahil yung 3 palaging pang umaga. 6 AM to 12 PM kasi ang store hours sa kanila. Sabi ni Lex, bago pa lang daw sila noon dito. Buwan pa lang daw. Isang gabi nagising siya. Madaling araw daw noon. Siyempre pipikit-pikit pa siya. Kalahating mata lang ang nakabukas. Balak daw sana niyang magbanyo noon. Mismong pagkalabas niya ng pinto papuntang CR, bigla daw may dumaan na isang matangkad na lalaki. As in halos makasalubong niya raw yun. Nasa gilid daw yun papunta sa CR. Napakusot na lang daw siya ng mata nun. Nabigla siya kung sino o kung totoo ba yung nakita niya. Nung time na yun daw kasi, ilaw pa lang ng kwarto nila ang naka-on. Pero ang sabi ni Lex, kitang-kita daw talaga niya yung hugis ng matangkad na lalaki sa gilid ng CR. Walang 10 segundo raw,
Pumasok na agad siya sa kwarto nila. Hindi na lang daw siya umihi nun sa gulat at pagtataka kung sino o ano ba yung nakita niya. Wala naman daw silang kasama doon sa staff house nila na ganoon katangkad. Sa sobrang gulat nga daw niya, ang tagal daw na prinoseso yun ng utak niya. Hanggang sa hindi niya nalang namalayan na nakatulog na pala siya ulit. Kinabukasan nung maalala niya, dun niya palang napagtanto na baka multo yung nakita niya nung gabi na yon. Sa stockroom naman daw nila, minsan kapag nagbibilang sila ng inventory nila, kahit sino raw sa kanila at kahit alam nila na sila lang ang mag-isa sa staff house na yon, meron daw silang naririnig na sisit-sit sa loob ng mismong stockroom. Parang sit-sit daw ng bata. Wala naman daw tao ron at lalong walang bata doon sa kanila. Pangalawang kwento naman sa kasamahan ko sa office. Si Nurul. Meron siyang third eye talaga. Dito sa Brunei, ang palagi raw nagpapakita, lalo sa mapupunong lugar, yung tinatawag nilang pochong. Ilang beses na raw siyang nakakita ng ganito. Meron daw itong nililikhang tunog na kapag narinig mo, ibig sabihin daw ay may putyong na malapit sa'yo. May tinatawag din silang aswang nila dito at ang tawag naman nila Pontianak. May picture na kumalat dito sa Brunei. Isang page siya na nakuhanan ng isang lokal dito. Ang sabi doon, pagkalabas niya raw ng kotse niya, bigla raw siyang nakaamoy ng mabahong amoy. Nagtingin-tingin daw siya sa paligid niya. Pagtingin niya sa medyo malayo, may nakita siyang kakaiba. Parang babae raw. So lumapit siya ng konti. May nakita siyang nakaputi. Mahaba raw ang buhok nito at nasa may bandang puno. Bale, ito po yung picture niya, Sir Kira. Naka-upload to sa local page nila. Yung unang picture yung mismong lugar. Then yung pangalawa, yan na yung naka-zoom in. Kapareho daw po yun ang aswang dyan sa Pilipinas. At ayon sa mga kwento-kwento rito, mga baby raw na nasa tiyan pa or kapapanganak pa lang ang tinatarget nila at ang babaho raw ng mga ito. Na-confirm ko to kay Nurul. Isa po siyang lokal dito sa Brunei. Meron at totoo nga daw ang mga yan. Kaya minsan, wag daw pagala-gala sa gabi, lalo na sa mga mapupunong lugar dito sa Brunei. Huling kwento po. Ito, kwento ko na to, Boss Kira. Mga hapon po yun. Biglang lumapit sa akin si Nurul habang nag-aayos ako ng stocks namin. Bale, English po itong usapan namin. Translate ko na lang po. Sabi niya, "Di ba alam mo naman na nakakakita ako?" Sagot ko naman oo. "Bakit ka ako? May nakikita ka?" Ang sabi niya, "Oo, EJ. Sa office. Babae na mahaba ang buhok. Nakita ko habang nagugupit ako para sa form. Biglang may sumilip sa gilid. Pero yung pinagsisilipan niya na pader, hindi siya abot ng tao. Nasa taas daw ng pader yung babaeng sumisilip sa kanya. Nakita niya raw pagtingala niya. Tapos ay inaya niya ako papunta sa office niya. Sabi ko, tara." So ayun, pumasok kami sa office niya. Tinanong ko kung saan banda niya nakita. Itinuro naman niya at pumunta ako sa gilid na part ng office na yon. Sabi ko pa nga ng pabiro, "Ayaw mo nun, may stalker ka na? Famous ka na?" Sabay tawa rin siya nun Pero in a way, may konting takot din akong naramdaman nun. At habang nandoon kami sa office, na-open ko rin sa kanya yung naranasan ko sa office. Hindi ako nakakita pero nagparamdam lang kako. Bandang 5:30 PM. Off day niya kasi noon kaya mag-isa lang ako. Siyempre pagka ganong oras na, need nang patayin yung aircon at mga ilaw. Una kong pinatay yung aircon, Boss Kira. Pagkatapos ay yung ilaw naman sa mini hallway ng office. FYI lang po, yung office po na yon ay may mga stocks na ninyo ng mga materyales para sa central kitchen ng shop namin.
Then yung last na ilaw na papatayin ko ay yung sa table area naman namin. At pagkapatay mo noon, as in pitch black, wala kang makikita. Then lalakad ka pa ng 8 steps papunta sa pinto palabas ng central kitchen. Pag binuksan mo yung pinto na yon, magiging dim ng kaunti yung room dahil na rin sa ilaw na manggagaling sa labas. So yun nga, pagkapatay ko ng ilaw, hindi pa man ako nakakalabas, biglang may nahulog na isang gamit. May bumagsak. Pero imposible yun. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng mga gamit doon ay nakabox. Nakatape pa yung mga yun. Selyado. Tapos yung mga pwesto pa ng mga gamit na yon, wala sa dulo. Medyo may allowance kaming inilalagay para iwas bagsak at hulog na rin at wala kaming masira. Kaya imposible talagang may mahulog. Pero dinig na dinig ko kasi, yun bang parang Lazada package mo na nalaglag? So dahil may konting liwanag na pumapasok mula sa labas, inilibot ko yung paningin ko sa loob ng room. At doon ay naramdaman ko na para bang may nakatingin sa akin. Pero syempre wala nga akong nakikita. Yung pakiramdam lang na may nakatingin sa'yo. Ganun na ganun yung nararamdaman ko habang nandun ako nun. Pero hindi naman ako nakaramdam ng takot. Ewan ko ba, manhid na rin yata ako kakapanood at kakakinig ko sa inyo. Siguro umabot din ng 10 segundo na nakatitig lang ako doon. Hanggang sa tinawag na ako ng isang staff sa central kitchen. Kinabukasan nun ay bumalik ako sa office. May kailangan kasi akong kunin nun. Chinek ko yung sa may tables area namin. At wala talagang nahulog na bagay doon, Sir Kira. As in nilibot ko lahat. Pero wala talaga. Yun lang po. Pakiayos na lang po ulit ang sulat ko, Sir Kira. Maraming salamat sa pakikinig. At maraming salamat din po sa pagbasa nito. Sana natakot kayo kahit paano. More subs pa po sa channel mo, Boss Kira. At sana mag-upload ka na rin ng sarili mong nginig experience. Yun ang gusto kong abangan kung meron na. Magsishare ulit ako kapag may bagong ganap sa buhay ko. More power po sa inyo and God bless us all. Yo Kirara, kumusta? Maraming salamat, nandito ka ulit. Thank you sa pakikinig ng storya natin ngayon. So wala nang paligoy-ligoy pa. Shoutout na po tayo agad. Bale, kukuha po tayo ng mga pa-shoutout sa last upload natin na matanda at babae horror stories. Pero bago po yan, shoutout po muna sa mga story senders natin. Kay Miss Lenny, kay Mami Yonor, kay Boss JC at sa family niya, at kay Boss CJ, pati na rin po sa mga kasama niya doon sa Brunei. Hindi ko alam kung nabigkas ko ng tama yung puchong o pochong. Kasi habang sinesearch ko yung entity na yon, may lumalabas pochong, pokong, hindi ko alam kung ano yung totoo, no? Pero yeah, kita nyo ba yung picture? Kakilabot, no? Kay Miss Michi, kay Miss Jasmine, kay Ma'am Maui, at kay Trina. Shoutout po, maraming salamat po sa pagsishare ng mga kwento ninyo. Sana po natiripan nyo yung pagkukwento natin, ano? At sa mga gusto pong mag-share o mag-send ng stories nila, pwede nyo po yung i-email sa akin, nginigstories.official@gmail.com. Wag na po sa page o sa personal account ko na Kira Araze kasi hindi po ako madalas magbukas ng Facebook. Kahit po sa IG, bihirang-bihira lang po ako sa mga yan. Mas madalas po ako sa email at saka dito sa YouTube mismo. So yun po, start na po tayo dito sa shoutout natin. Shoutout po kay Boss Stallone Tel, kay Miss Habibi, kay Joan Palero, Michelle Gutierrez. Ay kay Ma'am Michelle, hello ma'am. Maraming salamat po sa pag-share ng stories ninyo po. Shoutout daw, will share my story soon, sabi ni Tisha. Yan, pakisend na lang po sa email natin. Salamat po. Wala po bang face reveal dyan, Sir Kira? Same sa iba? Wala po. Pero promise ko po kapag umabot tayo ng 1 million subscribers, face reveal po ako. Sabi yan ni Ma'am Angel Pascual. Hello po Boss Kira, pa-shoutout po. Silent listener nyo po ako since 2024 here in Saudi habang nagtatrabaho. Kahit bawal mag-cellphone. Naka-earphone naman daw siya. Patuloy pa rin siya sa pakikinig ng mga kwento natin dito. Maraming salamat daw sa mga upload and
Maraming salamat din po sa pakikinig. Sana po nalilibang kayo. Ingat-ingat lang po baka mahuli kayong nagsiselfone. Sabi yan ni Ma'am Julian Galyador Malangit. Julie, yan shoutout po sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga OFW dyan sa Saudi at sa iba't ibang bansa po kung saan man po kayo nakikinig ngayon ano. Ingat po tayo palagi. At alalahanin din po ang sarili natin ano. Huwag lang tayong padala ng padala sa mga pamilya at kamag-anak natin sa Pilipinas no. Magtira din po tayo ng para sa sarili natin. Para pag uwi natin, di naman kayo zero. Anyways, shoutout po kay Bridget Manalak. Shoutout po Sir Kira at shoutout sa mga kasama ko dito sa work sa Poland. Yan, shoutout po sa mga OFW sa Poland at sa mga taga Poland na rin. Baka nakikinig sila no. Kay Eldwin Manangan at kay Pami De Castillo at sa kapatid Melay sa laging nagsishare ng luto niya. Thank you daw. Sabi po ni Ma'am Florita Peros. Thank you rin po. Ingat po kayo dyan ma'am. Sana nag-enjoy po kayo sa pakikinig dito. O sabi ulit ni Ma'am Angel Pascual. Bakit mga santo ang laging tinatawag pag ganyang may mga kampo ng dilim? Na wala naman silang power para mataboy yung mga kampo ng dilim. Instead, ang pangalan ni Jesus ang dapat na tinatawag. Ang ating Diyos. There's a power in the name of Jesus Christ. Not santo. Well right, I second the motion. Pero kanya-kanya rin po tayo ng paniniwala kasi. Tsaka bata pa naman yata si Bossing dyan sa kwento na yan. Malay din natin. Phantom 3448. Ano ba yung tono ko? Para akong nagpapamine. Mine Phantom 3448. Parang nagpapamine no? So yun, pa-shoutout daw sabi ni Divine Sombilia. Nakikinig na ako since pandemic pa. Pangpawala daw ng boredom. Lalo kapag may ginagawa. Ayan, thank you po. Matagal ng listener si ma'am. Shoutout daw sa mga santo sabi ni Stray Cat. Sana animated naman sabi ni Ryan Bayag. At tinatrabaho na po natin yan. Pero sa side channel natin ilalagay yan sa Katang-Isip Lamang at saka sa Creepy Encounters. Baka manananggal nga yung umatake sa inyo. Ayan, sinabi niya yung sinabi ni ni ma'am. Sabi ni Leon S. Mascara. Paano po mag-send ng story Sir Kira sabi ni Siri Motorevs. Yun nga po sa email natin na nginigstories.official@gmail.com. Diyan lang po. Di ko ini-skip ads boss para yumabong pa channel mo. Keep it up bossing, upload pa po. Sabi ni M. Muser7166. Maraming salamat bossing. Hi boss, pabati naman po ng happy birthday sa mga fur baby ko na sina Coco, Nezuko, and Popoy. Tanjiro, wow. Demon Slayer. Always listening po kapag naglilinis. More videos pa po. Thank you. Sabi ni Ma'am Kim 2000. Ayan, hello po sa inyo pati na rin sa inyong mga fur babies. Boss Kira, pa shoutout naman from your regular listener, Jed from Cainta. Sama na rin yung mga na-impluensyahan ko sa pakikinig sa'yo. Sina Isa from Cainta at Care from Taguig. Maraming salamat. Maraming salamat po Boss Jed Santos. Shoutout din po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Cainta. Actually, nagtrabaho ko dyan dati. Yung tawid kalsada lang. Taga-Pasig kasi ako dati. So, nagtrabaho ko dun sa yung kulay dilaw na printing company dyan. Maliit lang siya noon. Ewan ko lang ngayon. Astig nun Pasig, tawid ka lang ng kalsada, Caintana. Ice Sis Studio, natawa raw siya sa pusang Ate Chona. Hello Kuya Kira, pa-shoutout po sa akin at sa aso ko na si Summer. Yan, shoutout po sa inyo. Sabi ni Lalin88. Boss Dark Fenrir, kumusta? Ang cute ng karakter sa shoutout segment. Parang si Nanika. Sino yun Boss Edmori? Hindi ko yung kilala. Shoutout po, new subscriber from Ambar Horror Stories, yes? Again, shoutout po sa mga galing sa Ambar Horror Stories. Thank you po sa pagdalaw dito sa channel ko. And palagi po, maraming salamat po kay Senpai Nebkero at sa Pinoy Creepypasta at sa Ambar Horror Stories. Maraming salamat po sa tiwala, bossing. Pa-shoutout po, Boss Kira. Happy birthday kay Chassis. Johan, wag ka nang tanghaling bumangon. Hoy, bangon na dyan. Ikaw talaga. By the way, we're listening to you since 2021. Uy, more uploads coming soon sana boss. Sabi ni Ma'am K. Abad 1991. Yan, maraming salamat po at happy birthday sa'yo, Chassis. O Johan, bumangon ka na. Ikaw talaga. Pa-shoutout Fafa Kira. Waiting lagi sa upload nyo sa Nginig at Ambar. Subscriber since 2019. Di lang pala comment at pala like noon. Ngayon pa lang. Thank you sir. Anyways, isama mo lagi si Mingming. Ewan, depende sa mood nila Minsan, bigla na lang tutungtong yan dito sa table ko. Minsan naman ayaw magpahawak. Napaka-moody ng mga pusa na yan. Ewan ko ba dyan sa mga yan? Kaya nagmana yan. Sabi yan ni Lord Seshumaru. Sabi ni Boss Belzebub. Sa unang kwento, pogi ka pala di wow.
So yun lang po. Maraming salamat. Teka, refresh ko. Baka meron pang humabol eh. Okay, refresh. Wala na. So yun po, maraming salamat po ulit, Kirara. Muli, kung birthday mo ngayong araw, happy birthday sa'yo. At congratulations po sa lahat ng may mga sineselebrate ngayon. Good luck sa may mga inaabangan. At maraming salamat po sa pakikinig ng story natin ngayon. Hanggang sa muli, Kirara. Maraming salamat po.